Narito ang mahahalagang balita sa Pilipinas ngayong Agosto 8, 2026. 6 na balita. Simulan natin. Umalis ng bansa sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Levis noong Agosto 2, ilang araw matapos silang kasuhan ng Ombudsman ng plunder at graft kaugnay ng 10 bilyong pisong solar projects. Ayon kay NB Director Melvin Matibag, nagpuntang Hong Kong si Levis habang nagpuntang France si Legarda. Sinabi ng opisina ni Legarda na nasa medical leave siya mula Agosto 3 hanggang 5. Hindi dumalo si Levis sa kanyang schedule sa Indies, kaugnay ng hiwalay na kaso laban sa kanya. Hinamon ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gilberto Teodoro na pangalanan ang mga opisyal ng gobyerno na umano'y pro-China sa issue ng West Philippine Sea. Sinabi ni Duterte na dapat linawin ito dahil maging si Pangulong Marcos ay maaaring maisama sa hinala. Tumanggi si Teodoro na pangalanan ang mga opisyal, sinasabing kailangan muna ng matibay na ebidensya. Ayon sa kanya, sinumang hindi kumikilala sa administrative order bilang 29 ay naayon sa pamantayan ng pro-China. Tumama ang lindol na may magnitude 5.4 sa Occidental Mindoro noong Biyernes ng umaga, ayon sa 5 Volts. Nasa 3 kilometrong timog kanluran ng Mamburao ang sentro nito, may lalim na 14 na kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao at sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro. Naramdaman din ito hanggang Quezon City at Metro Manila sa mas mahinang intensity. Ayon sa 5 Volts, posibleng dulot ito ng lokal na fault at walang inaasahang malaking pinsala, ngunit posible ang aftershocks. Natapos na ang doubles run ni Alex Ila at Venus Williams sa National Bank Open sa Toronto matapos matalo kina Ludmila Samsonova at Miu Kato, 6-4, 6-3. Sa singles, nananatiling perpekto si Ila, 6 panalo walang talo sa kanyang North American swing, at kaharap niya si Katie Manali sa round of 32 ngayong araw. Isang giant killer si Manali matapos talunin ang world number 7 na si Linda Noskova. Sinabi ni Ila na palagi siyang natututo tuwing kasama si Venus sa korte. Nanatiling nakasuspinde ang mga petisyon sa dagdag pasahe ng mga pampublikong sasakyan, ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez. Sinabi niya na hindi dapat ipasan sa mga commuter ang epekto ng 6.2% implasyon at ng GI sa dagdag sahod. Itinaas na sa 12 piso kada litro ang fuel discount ng mga ED mula 10 piso noong Abril. Magkakaroon din ng toll discount ang mga provincial bus Sanlex at SLEX simula Agosto 10 at libreng terminal fee sa 86 na rail terminal simula Agosto 15. Nagsampa ng 9 na bilang ng kasong graft ang Office of the Ombudsman laban kay Tarlac Representative Noel Rivera, kaugnay ng mga proyektong flood control sa kanyang distrito. Kinumpirma ito ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Biyernes. Pag-ari ni Rivera at ng kanyang asawang si Vice Mayor Evelyn Rivera ang Tarlac 3 Construction. Nakatanggap ang kumpanya nila ng kontrata sa flood control na may halagang mahigit 600 milyong piso. Tinawag ni Remulla na i-contractor si Rivera. Alegasyon pa lamang ito at wala pang hatol. Salamat sa panonood. Kung nakatulong ang mga balitang ito, mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notifications para laging updated.